Gusto niyo bang makita ang hilaw na ganda ng Pilipinas? Tara na at maglakbay. Bistahin natin ang 82 probinsya ng ating bansa na nagdudugtong sa tatlong malalaking isla, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Kiko Kalikasan at ito Philippine Loop Season 2. Malamig na hangin ang umisig sa aking umaga sa bayan ng Baler, dito pa rin yan sa probinsya ng Aurora. Baler, isa sa mga lugar na pangarap ko lang noon na hindi ko sukat akalain na bisikleta lang pala ang magpagpapadala sa akin dito. At pagkatapos ko tumambay sa arko, tumulak na ako papunta sa may Sabang Beach. Good morning guys and welcome here to Surfing Capital of the East, Baler. Ito ang lugar na tuwing makikita ko sa mga post sa Facebook, sabi ko balang araw mararating ko yung lugar na yan. At ito lang ako ngayon, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Siguro pag 10 baler ko na to. Oo, pag 10 baler ko na nga to. Kasi yung mag-North Loop ako, dumadaan ako rito. Pwede na nga akong isama sa Hall of Fame ng pag-North Loop. Anyway, kilala ang Baler bilang Surfing Capital of the East. Sumikat o nag-boom ang Baler sa programa noon ni Chris Aquino na Chris TV. Kasi nga, naipalabas sa telebisyon, kaya dinayo na ng mga turista. At ang maipalabas na nga sa TV, isa-isa ng dinagsa ng mga surfer enthusiast ang lugar. Malakas ang alon dito sa Baler, enough na para matawag na Surfing Capital of the East. Hindi white beach ang lugar, pero kung sa palakihan lamang ng alon, panalo to sigurado. Kaya kung nagbabalak kayo mag-Baler ngayong summer, doble o triple ang pag-iingat ang gawin nyo. Kasi once na matangay ka ng mga alon dito, goodbye earth ka talaga. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may Baler, Aurora, and currently nag-breakfast ako. Ito lang agahan ko. Nabili ko ito dito sa 7-Eleven. Nasa 58 pesos. Tawag dito, toasted butter. Yan. Sala-sala. Ang ganda ng view rito kasi nasa may tapat ng dagat. Ayun. Yan. At dito lang ako nag-agahan sa tapat ng dagat kasama ng aking Canadian na jowa na si Ian. And yes, tama kayo sinarid nyo, hindi po ako single, may jowa po ako. Nakilala ko siya sa Panglao Bohol nung nagbuhol ako. Canadian po siya, at ang trabaho niya po ay cardiologist. At 5 months na po kami naglolokohan. Tapos iniwan ko si Ian sa Baler, sabi ko punta lang Dagisit. Si Ian din ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng vlog. Kaya ngayon kahit paano kumikita-kita na rin ako. Hindi nga lang ganun kalakihan. At sa pagpapatuloy nga lang aking pagpadyak, napadaan ako sa Mary Hill. Kaso nga lang hindi lang ako nagpunta sa lugar kasi nga kota na ako sa mga ahon kahapon. At ang kwento sa likod nito ay ang pamilya na nakasurvive noong nagkaroon ng tsunami sa may Baler. Inakyat nila ang Mary Hill kaya sila nakaligtas. At pagtapos ng 10 kilometrong padyakan, finally narating ko na ang lugar, ang Dagisit. Ito na siguro ang lugar na pwede kong sabing the other side of Baler. Kasi maraming nagpupunta ng Baler pero hindi alam ang lugar na to. At lalong hindi nila alam na magaganda ang rock formation dito. Mas maganda pa nga to kumpara sa Sabang Beach kasi dito white sand. Tapos hindi pa malalakas ang alon. Tapos Instagrammable pa yung mga rock formation. Yan, ganyan kaganda rito. Kaya kung gagala kayo, huwag kayo mag-focus sa isang lugar lang. Wala namang bayad ang magtanong, kaya magtanong kayo sa mga lokal kung ano ang pinakamaganda sa lugar nila. Tapos, puntahan nyo. At pagkatapos, dito na rin ako naligo. At yan ang kwento sa likod ng pang-5 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.